Baba ako. Baba. Ay, nako. Nung ginamit niya to, tsaka ako narinig. Nag-uwi ko. Inga! Ano nga? Ang problema kasi mga boss, may kumakalansing daw dito sa kanang gulong ni customer. Kaya habang umaandar yan, hinahabol ko para marinig ko yung ingay. Eh ang problema, kung kailan nandito na ako, ayaw naman lumabas ng ingay. Dahil nga kita nyo, tinitroubleshoot ko kung saan gagaling yung tunog niya. Ulitin namin mga boss. Ayun, lumabas, kaya lang bitin. Ano yun? Isa pa. Wow naman, grabe. Isang tunog ko palang narinig. Gusto alam agad yung sira. Hindi ba pwede take 2? Ayun. Sige. Parang medyo nalalaman ko na kung saan gagaling yung ingay. Ayaw tumunog eh. Sige, bisan mo. Okay na. Okay na. Narinig ko. Papatabi ko na itong sasakyan mga boss dahil alam ko na kung saan nanggaling yung ingay. Tabi mo dyan. Ito na lang harap? Hindi, tama na yan. Dito na harap. Dikit mo lang, lalabas ko tong motor dito. Ang una kong gagawin dito mga boss, syempre naman, tatanggalin ko muna itong gulong gamit itong impact wrench ko. Sa diagnose ko dito mga boss, dito nang gagaling sa brake caliper yung ingay niya. Kaya ang gagawin ko dyan, kakalasing ko itong brake caliper. Gagamit ako dyan ng socket wrench number 14 para matanggal ko itong 2 bolt. Kung napanood niyo yung kulay orange sa sasakyan na ginawa ko, ganito rin ang ingay niya mga boss, ganyan na ganyan. Ganitong klase rin nga yung brand doon sa sasakyan. Ayun talaga, pinalitan ko ng repair kit. Kasi nga yung boot ng sliding pin nun nasira na. Ito naman mga boss, buo pa eh. Ang ano ko dito, yung loob ng sliding pin ang may problema eh. Pwedeng durog na yung goma nito sa loob eh. O kaya naman wala na. Ito mga boss, tatanggalin ko itong sliding pin ng brake caliper. Hihilahin nyo lang yan. Ayan o. O nakita nyo, wala na yung rubber nya. Kaya ang nangyayari dyan, pumapalo-palo yan sa loob ng brake caliper holder. Makakarinig ka ngayon ng kalansing or ingay. Pag ganyan mga boss, itong 2 sliding pin, pares kong tatanggalin yan, lilinisan ko yan. Tapos itong sliding pin sa baba na nawala yung rubber nya or na durog na siguro, lalagyan ko na lang yan ng teflon. Karamihan sa ginagawa ko mga boss, lalo sa sliding pin na nawala lang naman yung rubber nya o kaya kumapal na yung rubber or nadurog na yung rubber, nilalagyan ko lang yan ng teflon, nawawala na yung ingay niyan. Basta lagi nyo tatandaan mga boss, pag naglagay naman kayo ng teflon, dapat wag naman masyadong makapal. Siyempre, wag naman masyadong manipis. Dapat lalagpasan nyo pa rin siya dito sa taba ng sliding pin. Pakinggan nyo mga boss, ipapalo ko itong sliding pin. O diba mga boss, pareha sila ng tunog. At dahil nga sa nalagyan ko na ng teflon mga boss, kung makikita nyo, nilagyan ko na ng grasa. Yung gamit kong grasa mga boss, all purpose yan. Pero meron ding grasa na talagang para dito sa sliding pin. Kung nagto-troubleshoot nga ako, kaya hindi ko muna pwede pabilin si customer agad-agad ng pyesa. Kailangan mapositibo ko muna. Kahit na masabihin kong na-experience ko na yan mas maganda pa rin sa akin yung sigurado. At dahil nga sa nakalas ko na rin itong brake pedal ni customer, syempre linisan ko na yan kahit hindi niya sabihin linisan ko. Unang-una masyado nang makintab yan mga boss, pwede kasing di magtagal pag inapakan naman ni customer itong brake pedal niya, pagkakaroon naman siya ng sipol or ingay dito sa harapan ng gulong niya. Tatawagin niya na naman ako dahil mayroon naman umiingay. Sasabihin niya sa akin, dati kalansing, ngayon sipol naman, di nakakahiya. Kaya nililis ko na pati itong brake pad. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, meron na ako mga video niyan. Hindi kasi yan ang caption ng video kundi yung kalansing dito sa kanang gulong kapag napapadaan siya sa mga maliliit na lubak. Ilagay ko na itong brake pad mga boss dito sa brake caliper holder. Itapat nyo lang naman yan tapos itulak nyo. O diba? Pasok na itong brake pad. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. Ayan mga boss. Sa paglagay niyan, ilapat mo nang maayos itong brake caliper dito sa brake caliper holder. Tsaka mo ngayon ilagay yung 2 bolt na number 14. Ayan mga boss, diba? Pinapakapit ko na yan sa thread niya. At pag kumapit na yan, gagamit ka ngayon ng socket wrench sa number 14. Impakin mo na yan. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo para walang problema. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung gulong.
Kaya mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo at nakarinig kayo ng ganyang klase na tunog, possible yan mga boss sa sliding pin yan. Pwedeng tuyo na yan sa grasa. Pangalawa, yung goma niya naman, kung hindi manipis na, nasira na sa loob, kaya umiingay. Lalo na pag wala na yung goma, gaya nito. Iparoad test ko na nga ito kay customer. Sige. Ano? Wala na? Sigurado ka? Sa labas naman kami ni customer mag-road test para masigurado na wala na talaga yung ingay nito. Maganda kasi mga boss, bago kami maghiwalay ni customer, wala na siyang problema. Wala na nga. Bibilis ka na magpatakbo Kailangan natin marinig lahat. At para mas maganda ang road test, sabi ko kay customer, idaan niya sa lubak. Okay na sa akin Oo, liko na tayo dito. Oo. Yan sa ano? Maririnig naman ulit natin yan pag nandun na tayo sa Oo. atin. Sa'yo ka naman maglubak. Okay na sa akin Diyan sa side mo. Diyan naman sa side mo pag nakakita ka. Wala na, tapos na yung problema mo. Kakadaan namin sa lubak, matutuluyang masira itong sasakyan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat dahil sa okay na itong sasakyan ni customer. Wala na.